Hi! Ako nga pala si Maya at samahan niyo akong tanggapin ang hamon ng isa sa pinakamahirap akyating bundok dito sa Pilipinas, ang Mount Kiting-Kiting. Hindi ito ang aking unang pag-akyat sa bundok na to, pero first time kong tahakin ang rutang reverse traverse mula Olango papuntang Tampayan Trail. Siyempre, bago kami makarating dito, sumakay muna kami ng barko mula Batangas patungong isla ng Sibuyan sa Romblon. 12 hours ang tatagal ng biyahe, depende pa ito sa alon. Share ko na din pala ang updated terminal and Roro sa Starlight kung saan kami sumakay. Pagkadating ay dumiretso agad kami sa DENR to get our crime permit. One of the most important things to be aware of ay ang validity ng inyong medical certificate. Tatanggapin lang ito kung na-issue ang med-cert ninyo 7 days before the end of your climb. Dapat ay original ang pirma ng inyong doktor. They don't accept digital med-certs. After orientation, naghanda at nagsimula na kami sa aming 3 araw na paglalakbay. Sa umpisa ay sasalubungin ka muna ng banayad na daan. Mga 45 minutes hanggang makarating sa unang ilog kung saan kukuha na kami ng tubig na gagamitin sa buong araw. Pagkalampas ng ilog na ito ay nagsimula ng mga daang susubok sa aming lakas at pasensya. Alam kong mahirap babain ang trail dito sa Olango, kaya alam ko ring magiging matinding hamon para sa amin ang pag-akyat dito, bit-bit pa ang aming mga gamit. Tukampuan! Sa Camp 3 nga pala kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, madaling araw pa lamang ay nagsimula na kaming umakyat papuntang summit. Itong bahagi ng bundok na ito ang pinakamahirap at pinakateknikal. Kailangan malakas ang iyong mga braso at kamay upang mabuhat mo ang iyong sarili, pati na rin ang mga bitbit mong gamit. Habang tinatahak namin ang matatarik at mababatong daan, sinalubong rin kami ng malakas na hangin at makapal na hamog. Nadadagdagan ang aming hirap sa paghakbang at pagkapit. Umaambon-ambon na rin kasi at tila sinusukat talaga ng malamig at malakas na hangin ang aming lakas at balanse. Puro bangin na rin kasi ang babagsakan mo sakali ikay magkamali. Ilang sandali pa ay narating na namin ang summit. Paiba-iba talaga ang lagay ng panahon sa tuktok ng bundok. Patibayan ng loob at resistensya dahil lalaruin ka ng init at lamig. Sa di kalayuan, amin na rin binaba ang sikat na 90-degree wall ng Kiting-Kiting, isa sa pinakateknikal na bahagi ng bundok. Hindi maaaring magkamali pagkat maaaring buhay mo na rin ang kapalit. Hindi man kami biniyayaan ng magandang panahon at clearing, na kontento na rin kami sa pasilip-silip na ganda ng Kiting-Kiting. Nagpatuloy kami sa aming paglalakbay hanggang madaanan namin ang bahaging Kiss the Wall ng G2. Kailangang kumapit na maigi at malapit sa mga bato dahil bangin na rin ang babagsakan. Sa bahaging ito ay kita na rin ang trail na tinatawag na Camelback na siyang kailangan naming bagtasin upang makarating sa campsite. Nabigyan nga rin pala kami ng magandang clearing sa kilalang picture spot, ang Eagles Rock. Bago magdilim ay nakarating na kami ng Mayus Peak. Dito na rin ang aming huling campsite. Kinaumagahan ay tuluyan na naming binaba ang Tampayan Trail. Saglit kaming huminto sa Century Tree upang kumuha ng mga larawan. Mabilis na naming binaba ang trail dahil ito na ang pinakabanayad na daan sa bundok na to. Nang marating namin ang ilog ay saglit kaming nagtampisaw at nagpahinga. Dahil ilang kilometro na lang ay masasabi na naming napagtagumpayan namin ang hamon ng isa sa bundok na pangarap akyatin ng karamihan, ang Mount Kiting-Kiting. Ang bawat bundok ay hamon sa pagtuklas ng ating mga sarili. Muli, ako si Maya at samahan niyo ako ulit sa aking susunod na paglalakbay.